Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyo. At sumainyo. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng pistahan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno, itinatapok natin ang banal niyang pangalan at maluwalhati ng krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus, bukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanigin natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pasisimula ng ating pagdiriwang, mapagkumbaba natin aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo ay kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang inagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na inalulugdan ng Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ang madaming mga kapangyarihan, iluhog mo makuwi ng iyong anak sa krus, ang krus ng kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-aako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat na huwag namin kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga Biblia. Noong mga araw na yun, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Alam na ito, wala kaming makain ni Mayo. Sawala kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito sila dinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino pang matukan ito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin niya si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikil. At sino ang nataglaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganyan nga ang ginawa ni Moses. Mula noon, lahat ng matuglaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos, siyang mahabagin, ang masamang gawa nila ay tinatawad niyang panghiling.
Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung siya ay magaling, ito'y kanyang pinipili. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat si Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagtatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay manilingkod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao." At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa inam, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugod ang Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pwede na ba maraming ba Jesus Nazareno? Pero parang wala kayo sa kiyang hindi malayo tayo. Pero hindi na nahulugan na yung sigla, yung pananampalataya, mag-inatid. Kasi ilang kilometro yan, 22, 23, o 28. Hindi pa tumutuloy mga kapatid. Kaya, Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Malakas sa malakas. Yung posisyon natin kanina, isang papaalala sa atin na tayo ay mahal ng Jesus, ni Jesus Nazareno, no? Mga kapatid. Ngayon, sa Ebanghelyo, bagamat siguro buong Pilipinas na nagdiriwang, sa Davao, sa Cagayan de Oro, meron din sila translation. Sa Bicol, meron din buong Pilipinas na ikisa sa Ganito Cristo. Kasi hindi na mag-isa ng Quiapo. Si Nazareno hindi naman taga Quiapo. Si Nazareno ay si Jesus, Panginoon natin. Amen? Amen. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Ang ibig sabihin ng viva ay mabuhay. Ibig sabihin kapag mabuhay sa atin ito, si Jesus, mabuhay kita. Ganun kami nagpala ng Panginoon. Pero kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, bagamat nandun din yung tema o anong tema ng translasyon ng kapistahan ng Nasagpong Jesus Nazareno ngayong taon, yaong siya ay dapat siyang itaas at ako'y gumawa. Mga words siya ni Juan Bautista. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ni Juan Evangelista, itong Ebanghelyo natin binasa ngayon, meron tayong pagpapahaya kung paano tinuruan ng Diyos si Moises, kung paano ililigtas niya ang mga tao matitigas ang ulo sa tuklang na rahas. Anong sabi ni sa Juan dito? Kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman dapat itaas ang anak ng tao. Kaya si Juan Bautista, sabi niya, si Jesus ang dapat tumaas. Ang Nazareno ang dapat tumaas. Ang Kristo ang dapat itaas. At ako'y gumawa. Mga kapatid, sa liwanag ng kapistahan ng Jesus poong Nazareno, malinaw na ang kahulugan ng pagtaas kay Jesus, ito'y ang pag-angat sa kanya sa krus. Sasabihin niyo, bakit po na Father? Kasi, twofold fiesta po ito. Pinaghalo katamis-tamis ang ngalan ni Jesus. Kaya na diba, nandun din ang Jesus po Nazareno at ang pagtatanghal sa banal ng krus. Kung nagsisimba po kayo ng September 14, nandun po din po ang ating kapistahan ng pagtatanghal sa krus. So, mamaya i-email natin kung ano ang mga kahulugan ng ikona, ng icon ng Jesus, ni Jesus po Nazareno, mga kapatid. Ang pag-angat kay Jesus sa krus, sasabihin ng ibang religiyon, bakit sumasamba na naman ang mga Katoliko sa mga mga Diyos, mga ano ba yun? Yaong ribulto. Para sa mga baliw, nagaling grandstand, papunta ngayon sa Ayala Bridge na. Tapos, hanggang sa pagdumo sa Sebastian, may mga ganun silang seremonya. Ganun ang paralan sa atin. Akala nila, ang pagsamba natin ay tuon sa mga kahoy. Hindi. Pero hindi nila, hanggang sa ngayon, nag-limiting sila sa kanilang mga chapel o chapel, sa kanilang mga
templo sa nandun o kahit na dito sa Payatas, maringalan ang posisyon upang damhin ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa kanya. Pero yung iba nagiging hindi tayo maunawaan. Sumasamba ang mga Katoliko sa Rebulyo. Diyos mismo, sa lumang tipan, ang nagsabi, Moises, gumawa ka ng ahas na bronze at iyon ay ilagay mo sa tikin. Ang sino mang makakita ng ahas na iyon na iyong ginawa ay maliligtas sa kamandan, sa velo ng ahas. Kasi ba naman, akalain mo, sa sobrang tigas ng ulo, anong sabi ng mga tawahinan kung kayo'y napakinggan dito? Wala kami makain, hindi maliit na dito. So wala kami sa wala kang pagkain dito. Imagine, gano'n yung ginamit ng mga tao. Sabi ng Diyos kay Moises, sa sobrang tigas na ulo nila, nagpadala ang Diyos ng mga ahas. Kaya ang ahas ng Diyos, sumakamanda. Dura pa lang, pwede ka nang mamatay. Magka-sugat-sugat ka na ang balat mo. Sa sobrang katigasan. Pero parehas na Diyos ang nagsabi na gumawa ka ng imahe ng ahas, ilalagay mo sa tikin, at maliligtas ang makasusumpong niyo. Mga kapatid, hindi ba imahe yun? Hindi ba imahe yun ng ahas? Ang sinabi ng Diyos na gawin ni Moises, pero yung ibang mga tao, sa sabihin na naman, ang mga Katoliko na sasamba sa religiyon, sinasamba nila. Kanina sa proposisyon nila, samba ba kayo? Hindi ganun ang pagsamba natin. Ang pagsamba natin ay nasa Eucharistia. Kasi si Jesus ay Eucharistia. No? Meron tayong mga imahe upang ipaalala sa atin. Dapat malinaw na po ito, no? Kasi mamaya may mga pumupunta na naman sa inyong mga bahay. Tapos sasabihin, bakit ka na posisyon? Hindi mo ba alam na parusahan ka ng Diyos kasi ikaw ay sumasama sa Diyos. Kaya naman tayo. No? Sabi, hindi ba ang pagkakatawang tao ni Jesus ay imahe ng Diyos na hindi natin nakikita, ng Amang hindi nakikita? Di ba? Kaya mga kapatid, itaas natin si Jesus sa ating mga posisyon. Ang krus ng Nazareno ay simbolo ng kabiguan, ngunit ito'y tagumpay ng pag-ibig. No? At tayo yung dumawa. Sabi ng pumiliya ni Bishop Sescon, ng dating rector ng Quiapo, totoo naman talaga, na napakaraming tao ang ayaw pang bumaba sa pwesto, na talagang napapatunan niya ng natin ang ginagawa niya. Ano yung magpapakumbawang sinasabi sa ating Juan Bautista? O ng ating demosyon sa Jesus Nazareno? Na kapag ikaw ay talagang nagmamahal o totoong devoto, itatanggal mo si Jesus at iyaong sarili mo ang iyong ipababa. Kasi gusto mong makita ng tao ng iyong kapwa ang Jesus Nazareno. Bakit naman pala mga kapatid Nazareno? Kasi, taga saan siya? Nazareno. Nasabihin naman, mali. Tinatawag ninyong Papa, tinatawag ninyong Ama, si Jesus na hindi naman siya Ama. May Diyos Ama, di ba? May Diyos Ama, may Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bakit? Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Nandun yung mga parata, ng mga walang makakaintindi. Nang hindi na nalimoto, nagmamarunong pa. Tumingin ka na lang sa AI. No? Para baka maging katoliko pa ulit. Bakit Nuestro Padre, Jesus Nazareno?
Nuestro Padre, Our Father, sa Espanyol. Bakit natawag natin gano'n? Kasi si Jesus ay pari. Kung ano yung pagtawag niyo sa aming pari, si Jesus ay pari na nagsasakripisyo, patuloy na inyala yung kanyang buhay para sa atin. At saka, hindi ba siya'y imahe ng Diyos Ama? Hindi mo matanggap-tanggap yun. Paparatanan mo ang kapong patuloy ko. Wala ka na pamasahin papuntang Quiapo. Marami mo pang ano yun. No, di ba? Mga gano'n. Kung wala ka lang talagang interes. Mga kapatid, parehas na Jesus ang sinabihan mong halina Jesus ang Adviento. Parehas na Jesus ang sinasabi mong Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno. Wala ibang Jesus, kundi siya lang ang Panginoon. Kaya, nakakatuwa lang kasi namimili tayo ng Jesus. Isa na lang Jesus. Isa lang. Yan yung Jesus na isinilang sa puso mo noong Pasko. Yan yung Jesus na pinatuloy mo sa iyong tahanan. Ngayon, magpagtatanong ng bakit ang kapistahan ng Jesus po, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno ay January 9. Natapos ang oktava ng Pasko noong January 1. 9 days na naman, kapistahan ng yung pinakadumang na kalendaryo ng simbahan, nakalagay yun sa January 9, ang katamis ng kapistahan ng katamis ng isang ngalan ni Jesus. Kaya po, hindi po yan basta-basta na pinag-usapan ng mga obispo na ilagay ang Jesus Nazareno sa ganitong pecha. Wala po sa simbahan natin aksidente. Lahat po ay providensya. Lahat ay grasya ng Diyos. Kaya yung devotion natin, malayo man tayo sa Quiapo na wala, nandito tayo sa Payatas, ay magpapakita na talagang itinataas natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya yung pagsabi nyo ng iba, malalim ang Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi mo na at nagpapahayag ka ng pananampalataya sa iisang Jesus. No? Sa iisang Diyos, ngunit tatlo ang persona. Pero mga kapatid, ang tunay na devoto, Pilipino na tagapayatas na Nuestro Padre Jesus Nazareno ay yung kanyang devotion ay nakikita sa katapatan sa trabaho. No? Yung kanyang devotion ay nakikita sa paggalang sa buhay. Yung kanyang devotion ay nakikita sa pakikibaka laban sa katiwalian. At malasakit sa kapwa. Anong sabi ng mga nasa Quiapo? Ang tunay na devoto ang siyang makakaunawa sa kapwa niya devoto. Baka ito po natin i-confine lang ang devotion doon sa mga nakasuot ng ganyan. Nakasuot kung may balabak, may ano dito, may puto. No? Kung ikaw ay Katoliko, kung ikaw ay binyaga, sumasampalataya kay Jesus Nazareno, ikaw ay mas pa sa devoto. Ikaw ay tunay na devoto. Ikaw ay nananampalataya. Amen? Amen. Pag-ibang natin. Kahapon, siguro, wawakasan mo ang aking pag-ibigay sa kanila. Ganit akong Quiapo. Seminarista pa ako, parang ang tingin ko sa devotion sa Nazareno, okay lang, sakto lang. Pero kahapon, parang akong binuhusan ba ng tubig na makita ng bagong dimensyon ng devotion nito. Akalain ko, walang pila o organisado lahat. Pag doon ako sa may klasa, meron na pumasok. Tapos, meron mo na red boxes na doon yung mga devoto upang kapag nakikimatay, pwede ma-assist, walang stampede, no? Maganda
makikita mo sa pagmumukha ng devoto o hindi devoto na yung mga, sabi sa Bicol, mga nagmemeron, yung tipong nakikisaw-saw lang. Yung mga, wala naman talaga doon, na gusto lang makita, curious, pero makikita mo, binabago ng Panginoon ang kanilang damdamin. Imagine mo, nakakita, bakit tayo nagtataasan ko ng kamay? Gumagaling sila sa harap ng simbahan, sa loob man o sa harap, o sa labas. Gagaling sila upang humingi ng basbas sa buong Nazareno kay Jesus. Tinignan ko yung kung magaman talagang baka plastic lang, ipokrito, hindi. Sabi ko sa kanya, hindi ko ako pala yung ipokrito dito. Pero nakalibago ang aking tingin sa ganang devotion. Na titignan mo yung sa devoto, gagawin lang. Tapos bagaman may mga hinihingi sa buhay, pero kakikitaan mo ng pag-asa. Ganun po, siguro ganun po nabasa. Kahit simpleng mukha, maganda man o lahat gumaganda kapag may pananampalataya. Grabe yung devotion ng Pilipino talaga. No? Kahit talaga, kung ulitin ko na naman yung kanta, kahit talaga hindi kesa na sa inyo, magsisibang kayo tayo. No? Pero napakaganda. Kasi kahit yung mga awitin, katulad yung kanina, yung mga awitin, mamumuga. Sabi-sabi ko, matatayong ka. Magkakaroon ng impact sa iyong malakas. At ikaw ay totoong mananampalataya. No? Eh ano pag January 10, wala naman Nazareno. Anong gagawin natin? Ayan na, doon na makakaalaman, no? Huhubarin ko na ang pulang gabi. Tapos na ang Nazareno. Maghihintay na naman sa Molino. Eh yung 1 week na yun, balakura. Magiging balakura. Mga kapatid, ang Niño Jesus at ang Pong Nazareno ay iisang Jesus. Baka namimilit sa iyo, Father, magbili ko siya ako sa lupa. Ayaw ko sa tubuang Nazareno. Pero mga kapatid, tingnan yung Nazareno. Yung isang paa, gustong bumangon. Yung isa, nakaano sa lupa upang patuloy na maglakbay. Patuloy kahit gaano kahirap ang buhay mo, may sakit ka man lahat. Tingnan mo ang Jesus Nazareno. Itinataguyod ka upang ikaw ay magpatuloy sa buhay. Huwag kang panghinaan ng pag-asa. Kahit gaano makabigat ang krus na dinadala mo. Huwag kang mag-move, huwag kang mag-overthink. Bangon. Lakad. At dasal. Di ba? Totoong devoto, bago nasa kaya, tapos pakilasa ng kamay ng mga totoong devoto. Siyempre, walang takas yan. Lahat tayo devoto. Lahat tayo mananampalataya. Amen? Amen. Ay, January 9, January 10, 11. Tatlo na naman kami dito sa simbahan. Di ba? Pero malay mo, ang iisip ko na napakatatanungan ko dito, siguro pagkatapos ng trabaho, pumunta sa mga ibang simbahan at doon na sila nagsimba. Tatanungin ko na ng pare ko sa simbahan. Hindi. Ang pananampalataya nasa puso at iyon ay may papakayanin sa pagdalo sa ganitong pagdiriwang talaga sa misa. No? Kaya, viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva! Nakasa. Viva ulit. Yung mga kapatid, ipagpatuloy natin ito. Hindi ito biro, hindi biro. Devotion ay biro. Patuloy lang. No? Madapa ka man, hakbang, panahon. No? Yun mo, hindi mo kasakat yan. Ito, kaya mo ako sa akin ng Jesus sa iyo, sa atin. Tingnan niyo, yung lusa
ng Pong Jesus Nazareno at yung ismay ng Ninyong Jesus. Hindi pa ba sapat yun upang sabihin nila na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos? Hindi ba? Amen? Amen. O, ganun ka na mamahal. Amen. Viva! Viva! Ganun din tayo mabuhay, tayo mapapatuloy ng ating mensahe. Sumasambalataya ako Sa Diyos Ama, may kawalan, sumasampalataya ng Jesucristo, isang namin Diyos, Panginoon natin lahat, nagkababaw siya ng Espiritu Santo, pinangalan sa Panginoon Bebe, pinapasakit ng Poncio Pilato, pinako sa krus ng matay hindi, pinako sa pinagawaan ng mga mahal, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang mumula paririto at lubong sa nabubuhay at nangamatay na lahat. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga tanan, sa pagpaparalan ng mga kasalanan, sa pagpapatuloy ng muli ng mga mahal na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dahil tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng aming kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at pagwalhating krus, bininawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Ang ating itubod, maawain Panginoon, dinggin mo kami. Maawain, Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Jesucristo kataas-taasang pari, ay patuloy natin luwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain, Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kami maamo at mababang loob upang tunay kami magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain, Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kami kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghali ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain, Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapatatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain, Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga imaw naway patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain, Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain, Panginoon, dinggin mo kami. Maawain Ama, para sa iyong kapulitan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayan ng ginamo sa iyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang dugo sa dulo ng pagkabuhay upang sila ay maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aaral sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakain natin ay kalugad ng Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa aming kapakinabangan at sa buong kapayanan niya banal. Ama namin lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang pagkakain ito na sa dambana ng krus ay siyang bumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas ang Diyos ng iyong puso't diwa. Pinakas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasya sa kahoy ng krus ang santatauhay tumusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkakuha ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinadhana ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigat sumuhay sa iyo, sa kahoy ng krus niya nadaig ng masunurin na namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng mabuti sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanyang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob ito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iis ang pusang loob ng aming kanlo, tinawagan niya ang ilawan. Pinasalamatan kayo, pinaghati-hati niya yun, tiniyawag niya sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gawin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inahandog para sa iyo. Gayun din naman matapos sa patunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, tiniyawag niya ang lagi sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inulit. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo ay buhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng walang kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ako'y nagpapasalamat dahil kami yung hinarap na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay makukulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahan namin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin nang may pag-asa na sila ay muli mong buhay. Gayun din, ang lahat ng mga kumano, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng nagtutulog sa iyo. May pagtiwag naman namin ang pagpupuri sa ikararan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga natagalan ng Diyos at turo ni Jesus na Panginoon ng Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami na sa lahat ng masama, magkalooban ng mapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
Tunghin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasal, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakalis ayon sa iyong kaloob, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad ang mga inaayaman sa kanyang piging. Panginoon, iyag ka kay nakapagpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Sa pagpinakasi sa ninyo si Jesus sa tuloy mo, ngayon mismong araw na ito. Kaya kapag katapos ng imahe ng Nazareno dito, nakita kayo dyan ng sanggol na smiling face. Yung baka hindi ko kilala, makasabihin yung iba, yun po ay ang inyong Jesus. Di ba napakaganda, ibibigay sa ating simbahan, mga devosyon upang hindi tayo mawala o malayo sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, kahit hindi Nazareno, ay salamat sa Diyos. Baka naman reminder lang naman, magkakaibigan tayo. Mas mga kapatid, kunting glimpse lang ng history, bakit tayo may translasyon? Kasi noong panahon na masyado secure ng Intramuros, inilalabas ang, kasi dumadami ang devoto ng Nazareno, ng imahe na galing Mexico, yung itim, hindi itim kasi nasunog, itim yun kasi kahoy, ang ginawang kahoy, ang pinagawaan ay itim na native sa South America. No? Matatandaan din ang imahe na galing Mexico, dinala sa pangangalakal sa Pilipinas, nagkaroon ng mga devoto, at ang translasyon po ay upang mapaglingkuran yung mga devoto, inilalabas nila yung original papunta sa Quiapo Church. Ang unang dinaungan kung saan yung galyon na pinagdadaanan sa Cavite, may San Juan Bautista din ang simbahan. Tapos, dinala niya sa Quiapo, sa Intramuros, at siyempre, yung nagdidibusyon. Nagkaroon ng translasyon. No? Galing sa Intramuros, ang pinakauna sa Bagong Bayan, lumang pangalan ng Bagong Bayan, na ngayon ay pangalan ba rin? Luneta. Kaya po, hindi yan accident nga sa Grandstand nagsimula ang devotion, ang translasyon, hanggang sa ipupunta sa Quiapo Church. Siguro panahon yun, hindi pa masyadong marami ang sumasama, pero 2009, hindi na nagkamaya ang mga devoto buong Pilipinas. Kahit nga sa Roma, meron din ganyan. Sa kahit sa bansa may Pilipino, may devosyon. O mapagpinyabransya, mapasanto din yung lahat. Kaya mga kapatid, nakikita tayo. Kasi, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Jesus o Nazareno. Amen? Amen. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva! Ngayon, kung may mga santuhan kayo dyan, yung mga dasalan, pwede natin basbasan kasi nandito sa rito, sa Manila na magbabasbas, ilabas nyo siguro mga damit nyo, pwede din basbasan. Mga kapatid, ang himala ay hindi galing sa imahen, kundi kay Jesus. Kasi ang imahen ay, sino ang imahen? Si Jesus. Sino Jerusalem? Sino ang imahen? Si Jesus. No? Wala ka sa. Ibig sabihin mga kapatid, ano lang ito, kasi yung iba sa akin, nalilihis paminsan-minsan yung devotion na baka mamaya-maya may imahe na Nazareno gumagano ng gano'n. Hindi kilala si Jesus. No? Yun yung mga bagay na yun. Kaya kung katoliko ka, kung tunay kang devoto, ano dapat mong gawin? Kilala mo si Jesus. Yes. Sabi na huwag magsimba. Kilala naman siya. Pero dapat kilalanin mo ang ating Panginoon. Amen? Amen. Bukas, January 10. Magsisimba na bilang mo na
Sisimba ng umaga, 7. Magsisimba ng hapon, anticipated, 9. No? Hindi na. Pero alam ko naman talaga na no? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malim na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at amo. Mapagtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po itong mga imahe ng dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng buong Jesus Nazareno.